Okay, so in this situation, you're given the loads at service condition. Total dead load is equal to 5 kilopascals. Live load is 4.8 kilopascal. So pag sinabi na total, ibig sabihin kasama na niyan lahat pati self-weight. No? Yun yung tatandaan natin. So, but sinabi rin na service, ibig sabihin unfactored yung mga loads na ito. You are given the dimensions of the framing system. 3 meters yung S, tapos 5.5 meters yung L. Okay, so 5.5 meters. Okay. You're given the slab thickness, beam dimensions, load factors at ultimate conditions. So binigay na yung specific load factor na gagamitin. And then for BHK, or beam BHK is simply supported at joints B, E, H, and K. So, simply supported daw yan lahat. So, ito yung i-analyze natin na beam. And then for maximum stress, apply pattern loading for live load. So, I have here also attached yung pattern loading for live load ng 3-span continuous beam. Okay, so gagamitin natin later. Okay? So, 3-span continuous yan kasi kung mapapansin nyo, ito ay support, 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 and support. So, meron tayong tatlong span. 1, 2, and 3. So, pag dinrawing natin yung beam BHK, so pwede natin i-idealize yun na ganito. So, ganyan, ha? So, beam B, E, H, K. Okay? Tapos, ano-ano ba yung mga loads na ipapasa or kakargahin ni beam BHK? Okay, so dito you have to notice no, that if you would look at the slabs, okay, so if you would check the slabs, no, the slabs are actually two-way. Okay, pag kinuha mo yung short span sa long span, or depende kung paano kayo mag-check. Minsan kasi yung iba, long span to short span. Solve natin parehas. So kapag short span to long span, ayan. So that's 3 over 5.5. So dapat, ano to eh, hindi lalagpas ng 0.5 or 1/2 para masabi na one way. No? Kaso kung titignan nyo, 0.54, so lagpas siya. So lagpas siya ng 0.5. So that means this is two-way. No? Okay, and sa long span over short span naman, kung babalik ka rin lang natin to, so that's 1.833. So ibig sabihin naman, mas mababa na siya sa 2. Kaya two-way siya. So yun yung criteria natin para masabing two-way. So, ibig sabihin, yung distribution netong supposedly, no, kung one way yan, ang distribution, pag ganito lang, papunta doon, tapos papunta dito sa baba yung iba. Okay, tapos sa kabila, ganun din, dito, tapos dito, tapos sa kabila, sa baba. Okay? Pero dahil two-way ang distribution, magiging distribution yan is ganito. Sa short span, ita-transfer natin itong area na to. Ayan. Okay? Sa long span, ang ita-transfer natin itong area na to. Dito. Ito naman para dito sa short span, no? And so on. So basically, para kay BIMB, kung mag-focus lang tayo kay BIMB HK, so ganyan yung magiging transfer or load distribution niya. Okay? So, ngayon, how do I calculate yung distribution ng load na yon? Okay? So, punta muna tayo dito. Gawa muna tayo ng, ayan. Okay? Tapos, kunwari, ito yung isa. Tatandaan natin dito is yung area na to would be 45 degrees. Okay, 45 degrees yan. Okay? So, ibig sabihin, for this area, ito yung area na kakargahin nung beam na to. Okay? So, to analyze that further, how do I calculate that? So, alam ko naman ano, na meron na kayong formula dito. So, kung tatawagin natin na P yung ano, floor load in kilopascals. Okay, so yung magiging equivalent na load doon sa beam na yon sa short span
ay equal sa floor load times yung short span distance, kunyari ito ay S, no? Ito ay L. Okay, so that's floor load S over 3, di ba? Okay, so yun naman yung, o kaya ginagamit nyo siguro WS over 3. So yun yun, no? Pero take note ito, kaya ayokong gamitan ng W kasi baka ma-mistaken natin na uniform load yun. Take note guys, ito ay floor load. Kaya ginawa ko siya pressure, P, no? So P times yung short span over 3. Pero saan ba galing yan? Yun yung tanong. So dito yan galing. Kung kukuha ako ng beam, kukunin ko yung beam na yon. So ganito ang itsura niya. Yan yung beam na yon. Tapos, ang kakargahin niya na slab, itong triangular area na to. Yan yung dadalhin niya. So, lahat ng floor load dyan, dadalhin niya. Yan yung floor load. Okay, tawagin natin na P. Okay? So, yung floor load na yon, kailangan mai-transfer natin as a distributed load dito sa beam na to. Pero take note, dahil ito ay triangular in shape, ang magiging itsura rin, guys, nung load distribution natin dito sa beam ay triangular din. So, parang magiging ganyan. Ganyan. Na kung saan, ito, tatawagin ko na yung uniform equivalent niyan is W sub O. Okay, so how do I calculate that W sub O? So, di ba, ang computation lang naman yan, para maging uniform load, kunwari, ano ko to ha, gawin ko tong one-way slab, kunwari. Kunwari, hanggang dito lang yung slab na to. So, di ba, ang magiging mangyayari, yung area, or rather, yung floor load, multiply mo lang sa distance na to. Okay, itong distance na to. Yung kumbaga kung ano yung tributary width, no? In this case, ang tributary width natin para dito sa gitna ay ito. Itong length na to. Itong length na to. Yan yung tributary width nung nasa gitna. So, ibig sabihin, kailangan ko itong length na to. Ayan, yung length na yan. No? So, what is that length? So, tingnan natin. So, ito kasi, ito yung S. Yan yung S. Okay? So, ngayon, kuha ako ng isang slice. So, yung S na yon, no? Yung tributary width na tinutukoy ko, ito po. Yan. Tawagin siguro natin na A. No? Yan yung A. And what is that A? So alam natin na ito ay 90 degrees, tas ito ay 45 degrees din. So lumalabas from this triangle, lumalabas na ito, pwede mong i-redraw as this. Ito ay A, 90 degrees. Tas ito, kalahati na lang, S over 2. So ito, 45 degrees. So lumalabas, kapag kinuha mo yung tangent ng 45, that is equal to A over S over 2, which is A is equal to S over 2. Kasi ang tangent ng 45 ay 1. So lumalabas, ito ay S over 2 lang. So ibig sabihin, yung W sub O ay equal sa yung pressure, floor load, times yung tributary width na S over 2. Okay? So yun yung equivalent force. So ibig sabihin, yung itsura ngayon ng beam na yan ay ganito. Ayan. Tapos ang distribution natin ganito, triangular. Na ang magnitude nito is W sub O. Pero 'di ba, complicated masyado kung ang magiging distribution mo is triangular. Kaya ang ginagawa natin diyan, so para makuha ito, so saan ito, no? Saan galing 'yan? 'Yun yung tanong eh. Ang ginagawa dito is kino-convert. Kino-convert into a more simpler load distribution which is uniform. So ito 'yan, equivalent uniform load. Okay, the question is how do you convert? So ang concept dito, yung maximum moment dito ay dapat equal sa maximum moment dito. Okay? So ano ba ang maximum moment dito sa kanan? Siyempre, that is W equivalent L squared over 8. Di ba? Kasi simply supported lang yan na meron kang uniform load. Eh dito sa kaliwa, ano maximum moment? Kung kabisado mo, edi good. Kung hindi, okay lang. You can always derive.
So dito halata naman na yung maximum moment ay mag-i-exist sa gitna, no? So kung ito ay WO, ano kayo yung reaction dito? So kung natin reaction. So di ba ang length nito ay S. Okay, so equivalent force nitong triangular total will just be yung area ng triangle. So it's going to be WOS over 2. So ibig sabihin yung reaction dito, parehas lang yan kasi symmetrical, will be kalahati nito. WOS over 4. Okay? Tapos, ang gawin ko, may method of section ako. Isolate ko itong nasa right. So, pag nag-method of section tayo, um, WOS over 4, tapos andito yung uniform load, triangular load. So, ito ay WO. Okay? So, ang maximum moment, we're expecting na dito mangyayari sa gitna. Okay, so pag nag-moment tayo dyan, so ito ay magiging S over 2 kasi nasa midspan yan. So taking summation of moment, yung maximum moment ay equal sa WOS over 4, ito yung reaction, times S over 2, minus yung equivalent load nito. Okay, which is area, 1/2, base times height, times moment arm. So, 1/3, no? 1/3 of the span or half of the span. Ayan. So, pag kinuha natin yan, kahit ako lang yung computation sa calculator. So, lahat naman yan, pare-parehas ng variable eh. Pag tinignan mo yung variable, puro ano yan, WOS squared. WOS squared. Diba? So, yung mga constant na lang. So, we have 1/4 times 1/2 minus 1/2 times 1/2 tapos times 1/3 times 1/2. So, lalabas dyan, 12. So, WOS squared over 12. So, yun yung maximum moment nito. Yan. Okay? So, ngayon, if you want to solve for the equivalent uniform load para maging distributed siya, magka-cancel ito, tapos ito mag-cross multiply doon, 8 over 12. Ilan yung 8 over 12? So, 2/3. So, 2/3. So, yung equivalent uniformly distributed load natin ay magiging 2/3 nung triangular load. Okay? Pero sir, saan galing to? No? Hindi naman yan, ano eh, PS, hindi naman yan 2/3 eh. Guys, ano to ha? Floor load. So, babalikan ko lang, yung original natin na distributed load ay floor load times S over 2. Pag sinabshoot natin yan dito, yun yung mangyayari. Magiging 2/3 ng floor load S over 2. Cancel yung 2. So, yung equivalent natin ay floor load S over 3. So, dito galing yun. Ito. Okay? And you might ask, paano naman po yung sa kabila? Dito, trapezoidal yan, di ba? So, ganun din. Ganun din. Bali, kukunin mo yung triangular load na yan, tapos i-convert mo yung trapezoidal pala. Trapezoidal dun sa equivalent. At yun yung dahilan kung bakit naman nakuha dun sa kabilang side yung merong M, no? Yung floor load, no? So, ito yung sa short span, ano? Sa long span, di ba yun yung um, PS over 3. 3 minus M squared over 2. Parang ganyan. Huh? Ito naman yung sa long span. Okay? Pero ang concept, ang pag-derive nito, medyo mas mahaba lang kasi ang mangyayari, trapezoidal to. Pero ganito mismo yung derivation niyan. Okay? So, I'm not sure kung meron ako dito. Pakita ko lang. Ayan, parang ganyan. So, magiging trapezoidal siya. Tapos, ayan, medyo mahaba. Pero ang ending, ito yun. Okay? Floor load. Alright? So yun, no? But anyway, in our problem here, we are only concerned dun sa short span. Sa short span lang tayo may concern. Kaya ito yun, floor load S over 3. So basically, kaya ko yung dinidiscuss kasi yun yung paraan para makompute natin yung ipapasa na load doon sa short span. Di ba? Floor load S over 3 where S is the length of the short span. Okay? Lumalabas ngayon
na ito yung floor load natin for dead load. Ito naman yung floor load natin for live load. And both are unfactored. Okay? So, ang gawin ko, ikunin ko na equivalent nila na uniform load, no, na magkahiwalay muna, wag muna natin pagsamahin, no? Bakit wag pagsasamahin, sir? Kasi pag pinagsama natin, take note, ang gusto niyang gawin, ipagawa ay mag-apply ng pattern loading. Yung pattern loading po applicable lang for live load, guys. Hindi yan applicable for dead load kasi ang idea ng pattern loading, eto pakita ko lang. Ang idea niyan ay kino-consider lahat ng possibilities ng pagkakapatong ng mga live load. And alam natin na ang live load ay pwedeng magpalit-palit ng lugar, no? Pwedeng gumalaw-galaw, pwedeng mawala, pwedeng ma-full load. Ito yung full load. Pero take note, it could happen na yung unang dalawang span may live load, tapos biglang dito wala. Oh, for dead load, hindi pwedeng mangyari yun kasi ang dead load, permanent load yun eh. Pero ang live load, temporary load kasi siya, kaya pwede ito mangyari. Pwede rin ito mangyari. No? Kaya wag nyo muna pagsasamahin. Okay? So, what we could do first is convert everything into a uniformly distributed load using this formula. Okay? So, convert muna natin. Equivalent UDL, uniformly distributed load. So, W dead load. So, gagamitin ko tong formula to ha. For short span tayo. Kasi yung beam BEHK, short span niya yung connected doon sa slab. So, yung dead load natin, according to the problem, ay 5 kPa. So, 5 times S over 3. And that gives us 5 kilonewton per meter na siya. Para naman kay live load, ganun ulit. So, anong ulit yung live load? 4.8 kilopascals. So, 4.8 times 3 over 3. So, this is again 4.8. Pero kilonewton per meter na. Kasi ano to eh, kPa to, minultiply mo ng meter. Di ba? Kaya kilonewton per meter na lang yung matitira. Ayan. Okay, so okay na sila. So, dito rin, pwede mo nang i-factor. Pero again, wag mong pagsasabahin. If you want it factored, pwede naman ahead of time. Okay, so gawin ko na factored. So, WUDL will be 1.2 of 5. Di ba? Okay, so 1.2 of 5 is... Hindi, bago natin i-factor, no? Bago natin i-factor, guys. Huwag muna natin i-factor. Okay, bago natin i-factor, paliwanag ko lang na ito pong nakuha natin na 5 kilonewton per meter, sa isang side pa lang yun. Di ba? Pinaliwanag ko maigi na ito pa lang yun. Isang side. Ito pa lang yun. Eh, paano yung sa kabila? Di ba meron pa tayo sa kabila? Yung beam BHK natin, ito. Now, apparently, parehas lang din naman kasi parehas lang naman tayo ng short span at parehas lang naman yung loading dito sa slab na to tsaka sa slab na to. So, if we can just multiply the result by 2, no? Kasi meron tayo sa one side, meron tayo sa kabilang side. Okay? So, times 2 na lang natin. Okay, so siguro dito, burahin ko muna to para isang computer na lang, hahaba kasi isusulat ko eh. Para isang computer na lang. So, eto, meron pa tong times 2. Ibahin ko na lang yung kulay, no? So, the times 2 represents both sides. Okay? So, lumalabas, this would be 10 kilonewton per meter. While this one gives us 9.6. Ayan. Kahit saka natin i-factor. So, pwede naman i-factor na dito. Or pwedeng mamaya na, no? So, pero factor natin, baka makalimutan pa eh. Okay, so WUDL, lagyan ko na ng U, meaning ultimate na yan. So, 1.2 of 10, that gives us 12
kilonewton per meter. And WLL gives us 1.6 times 9.6. And that gives us 15.36. Yan. Okay. So, we are now ready to calculate, no? So, ngayon, pwede na natin gamitin yung pattern loading. Okay? So, ano ba unang tanong? Ang unang tanong, what is the maximum negative moment? Negative moment tayo. So, dito tayo titingin. Negative moment. Yan. So, obviously, for dead load, ito lang yung option natin for dead load. Okay? So, hanapin natin yung maximum negative moment. And apparently, ito lang yun. 0.1 WL squared. Okay, 0.1 WL squared. So, paliwanag ko lang ha. Ito representing the reactions. Tapos, ito representing the shear diagram. Ito naman representing the moment diagram. What we have here are the negative and ito namang sa kabila ay positive. Medyo baliktad lang yung pagkaka-present doon sa ano na to, sa diagram na ito, no? Pero nakalagay naman yung sign na negative ito, positive ito. Okay? So, dito sa negative, isa lang naman pagpipilian. So, 0.1 lang, no? 0.1 WL squared. Tapos, nga pala, yung L natin, guys, is yung span to span distance. So, in this case, yun yung 3. Bali, ito yung L na yun. Okay? So, para sa dead load, so number 1, maximum negative moment. Okay, dun muna tayo sa dead load. So, 0.1, W ng dead load, 12, tapos yung span squared. Okay? Okay na yan. Doon naman tayo sa live load. Okay, so kaya hindi pinagsasama. Kasi sa live load, pwedeng natin i-consider ngayon yung iba pang case. Okay, so tingnan natin ibang case. So para kay live load, kung i-full blast natin yung live load na ganito, ang maximum negative 0.1 pa din. Tingnan natin ibang case. Dito sa case na to, okay, tingnan nyo maigi. Dito sa part na to, meron tayong mas malaki sa 0.1. This is, if you cannot see that, that is 0.1167. Mas malaki yun sa 0.1, di ba? O, tingnan natin dito sa case na to. Sa case na to, ang negative lang, mababa, 0.05. So, ibig sabihin, for this scenario, ang maximum negative natin will be this scenario. Ito. Ito yung magbibigay ng maximum negative moment sa live load. Yung case na yan. Okay? So, we will adapt 0.1167. So, we will have 0.1167. Tapos yung W ng live load ay 15.36. Tapos L squared. Ayan. Okay? Kumbaga, lumalabas na dito sa case na to, ang gusto niya mangyari, kung ito yung beam, yan. Yung dead load natin, full blast. Buong span meron. Yan. Pero yung live load natin, ito lang. Okay? And dito, madidevelop yung maximum moment sa support na to. Okay? So, pansinin nyo ha, kapag ka magko-compute kayo ng moment using pattern loading, dapat nasa isang lugar lang yun ha. Kagaya nito halimbawa, dun sa dead load, kinuha natin yung point 10 sa lugar na to, sa section na to. Tapos sa live load, dito rin dapat tayo kuha. Pwedeng point 10, pwedeng 0.1167, pwedeng 0.05. At ang pinakamalaki ito. Kaya yung maximum moment na mag-u-occur dito for live load is itong condition na load na to. Okay? So that's what we are calculating here. Okay? So let's calculate that. So we have 0.1 times 12 times 3 squared. That gives us 10.8 kilonewton meter. Tapos para naman kay live load,
That gives us 16.132. Okay, so therefore, our maximum negative moment would be yung sum na itong dalawa. Okay, that's 26.93. Okay, so approximately letter B. Next, calculate the maximum shear for beam BHK. Okay, so ano naman daw yung maximum shear sa beam BHK? Shear naman tayo titingin. So tingin tayo dito sa shear. So dapat dito tayo titingin, ano? Para sa dead load, dito lang tayo titingin, wala nang iba. So we have, anong pinakamalaki? 0.4, 0.5, 0.6. Ito pinakamalaki, 0.6. Highlight ko na, 0.6 para kay dead load. So 0.6 W ng dead load ay 12 times L na 3. Okay, how about yung live load? Okay? So, tingnan natin sa live load. So, dito pa rin natitingin. Pero, pwede na tayo mamili. Ito, 0.6. Dito, we have 0.617 and then we have 0.55 dito. Okay? And sa atin dito, therefore, mas malaki to. No? 0.617. So, itong 0.617 na to occurs on the same point. No? Dito pa rin. Okay, kaya dito, ang kukunin natin para sa maximum shear is 0.617. Okay, so para sa live load. 15.36, no? Times L. So, zero point 0.6 times 12 times 3, that gives us 21.6. Okay, and then for the other, we have 0.617 times 15.36 times 3. So that gives us 28.43. So therefore, yung maximum natin, which also happens to occur on the same location, dito pa rin sa location na to. So add lang natin itong dalawa. So that gives us 50.03. Okay, and approximately that's letter D. Okay? And lastly, find the maximum reactions at the support for beam BHA. So sa reaction, dito naman tayo titingin. Okay, for dead load, obviously, ito yung mas malaki, itong dalawa, kahit saan dyan. No? So let's say, ito na lang ulit. 1.1 WL. Dead load. 1.1 WL. Yung reaction for live load, saan naman kaya mangyayari yun? So again, kung i-full natin kagaya nito, 1.1 WL din for live load. Kaso, pag chinek natin itong kabila, may mas malaki. Ayun, no? 1.2. Tapos kapag chinek mo to, wala, puro mabababa lahat yan. Kaya ang mag-govern ito, 1.2 WL. Okay, so pagsamahin lang ulit natin. So this is 39.6 and 55.296.
Combining the two, that gives you your maximum reaction. And that is 94.9 kilonewton. Okay, and that is letter B. And for this item, that's how we solve that problem.